Nakabawi din ng Golden State kontra naman sa Phoenix Suns. Naglaro kasi yung star player nilang Devin Booker. Kinabayo na si Steph para lang madepensahan. Nakadalawang araw din naman napahinga si Steph kaya fresh din ulit. Nasa 28 points, 4 rebounds, 3 assists, 1 steal at 1 block. Ganun pa rin yung galawan ni Steph, nag-i-struggle pa rin, 39% sa field pero 41% sa 3-point area. Mas mataas pa yung 3-point shooting niya kesa 2-point shooting. Ayaw kasi ng malapitan. Biglang nagkasakit si Steph at may chance na hindi makapaglaro versus Sacramento. Based naman kay Steve Kerr, sinabi nilang hindi talaga makakapaglaro si Steph versus Kings. Possible wala din si Butler dahil questionable. 2 araw na kasing may sakit si Steph at lalong lumala nung 2 araw nang may sakit si Steph at lalong lumala nung naglaro pa siya versus dito sa Phoenix Suns. Buti andun din si Moses Moody na meron 24 points, 5 rebounds, 63% sa field at 62% sa 3-point area. Halos automatic. Si Jimmy Butler naman hindi nakalaro sa second half dahil sa back injury. Prior pa kasi sa game na yon, meron ng report na itong si Butler questionable talaga at sumasakit yung likod. Pero pinalaro pa rin ng Golden State kahit alam nilang meron pang back-to-back game versus Sacramento. Dapat hindi maglalaro talaga si Butler pero ayaw niya makamintes ng unang game sa season. Dahil base kay Steve Kerr, magkakaroon sila ng 7 games in 12 days in 5 cities. Pero kapag tiningnan yung mismong schedule ng Golden State, mas brutal pa kumpara sa sinabi ni Steve Kerr. Meron silang back-to-back game versus dito sa Sacramento after ng Phoenix Suns. Tapos susundan yun ng 9 games in 15 days na meron pa silang 2 set ng back-to-back games in 8 cities. Dahil nasa road games ang Golden State, may isang nasingit kasi doon na home court sa Warriors versus Pacers. Ewan ko lang kung hindi mapagod si Steph at yung ibang player ng Golden State, lalo na kung mawawala pa si Butler dahil nga sa nakuha niyang injury at may possibility na hindi rin maglaro si Draymond. Galing na mismo kay Steve Kerr, kailangan pa nilang sundin yung rule ng NBA regarding sa pagpapahinga ng player dahil merong ngang edad yung ibang player nila doon gaya ni Horford, Butler, Steph at itong si Draymond. Ayon din kay Steve Kerr, yung mga player nila based sa data napapagod agad dahil sa offense na nirara nila. Takbo lang ng takbo pero parang si Steph lang yun mostly ang gumagawa. Yung ibang teammate niya nakaabang lang. Sa ngayon, wala pa namang report kung gaano kalala ang injury ni Butler at sinabi naman dong questionable siyang makapaglaro versus Sacramento pero si Steph hindi na makakapaglaro next game. So based naman sa medical team ng Golden State, okay pa naman yung status ni Butler pero based kay Steve Kerr, kailangan siyang ipahinga sa mga susunod na game or kaya sa schedule nilang brutal na 9 games in 15 days. Ang Bulls naman kahit may isang talo versus sa Knicks nung nakaraan, sila pa rin ang number 1 team sa East dahil kay Josh Giddey. Siya ang leading scorer ng Bulls na meron 23 points, 10 rebounds at 9 assists per game. Almost triple-double pa. Versus sa Philadelphia, nasira pa ng Bulls yung birthday game ni Tyrese Maxey. Meron 39 points, 5 rebounds at 5 assists. Na-comeback pa ng Bulls itong Sixers galing dito kay Nikola Vucevic. Si Giddey naman ang first player sa Bulls franchise since Michael Jordan na merong back-to-back triple-double. At silang dalawa ni Jokic din ang tanging player sa ngayon ang nagkaroon ng back-to-back triple-double game ngayong season din. Versus sa Sixers, meron 29 points, 15 rebounds at 12 assists si Giddey. Bulls ang pangalan ng team nila pero kinabayo nila yung Philadelphia. Parang unintentional pa dapat na magre-rebuild ang Bulls pero sila ang umangat. So maaga pa naman ang season kaso nga hapon ko ginawa to. Tinatalo kasi ng Bulls yung mga contender na team sa playoffs. Dahil sa average ngayon ni Josh Giddey, parang nakabargain pa ngayon ng Bulls sa kanya. Dahil nasa almost triple-double average pero wala sa 40 or 30 million dollars ang kontrata niya.